Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para po sa linggong ito, narito po ang ating daily Bible reading schedule. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful. Could never contain how I've been blessed. Warm in the winter, flowers in spring, laughter at summer, the changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep. Clothes on my back and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time, so I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Arms that will rest, a voice that can talk, hands that can touch, and legs that can walk, ears
He's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time, so I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Amen po. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Brother Gerson Darilag po muli para po sa ating daily devotion online ministry, ang salita ng buhay. So, magandang hapon po sa ating pong Pastor June, sa ating pong Ma'am Maria, yun din po sa ating pong Pastor Eric at Ma'am Milen. At sa bawat isa po na naglaan po ng oras sa hapon na ito para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ano po? So, una sa lahat, bago po ako mag-start, nais ko lang pong magpasalamat ano po sa mga nangumusta at sa mga nanalangin po para po sa akin for the past 3 weeks. Ano po? So purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay nakakapag-recover na po. Ano po? So still going pa din po dun sa recovering pace and hopefully by this upcoming days ay tuloy na maging okay na po tayo. Ano? So muli thank you po muli sa mga nangumusta at at sa mga nagsama po sa akin sa prayers. Ano po? So para po sa ating pag-aaral sa hapon na ito, buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Acts chapter 12. Acts chapter 12, basahin po natin yung buong chapter ano po ng Acts chapter 12. So ito po ang sinasaad ng salita ng Panginoon. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. And he killed James the brother of John with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. Verse number 7. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals, and so he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out, and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. Verse number 10, When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out, and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. Verse number 12.
And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in, and told how Peter stood before the gate. And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. But Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. Verse number 17. But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison, and he said, Go shew these things unto James and to the brethren, and he departed and went into another place. Now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers what was become of Peter. And when Herod had sought for him and found him not, he examined the keepers and commanded that they should be put to death. And he went down from Judea to Caesarea and there abode. And Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him. And having made Blastus the king's chamberlain, their friend, desired peace, because their country was nourished by the king's country. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory. And he was eaten of worms, and gave up the ghost. But the word of God grew and multiplied. Last verse. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry, and took with them John, whose surname was Mark. So purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa oras na to. Ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa hapon na ito, the sovereignty of God. The sovereignty of God. Shall we pray? Panginoon, maraming salamat po sa oras at pagkakataon po muli, Panginoon, na kami po yung muling makapag-aral po muli ng inyong pong salita, Panginoon, sa mga oras na to. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang naisip na salita at aming pong nagawa sa inyong pong harapan, sa aming pong mga wrongdoings and shortcomings, Panginoon. Nawa kayo pong siyang maglinis sa amin. Puspusin niyo po kami ng inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, upang maging kami po'y katanggap-tanggap sa inyo pong harapan, sa aming pong gagawing pag-aaral ng inyong pong salita, Panginoon. At sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita sa hapon na ito, kayo pong siyang magbigay ng karunungan at kunawaan sa bawat isa, especially po sa akin, Panginoon, na gagamitin niyo po. At ganun din po kayo pong siyang humawak sa internet connection, Panginoon, upang may pangaral po ito ng maayos at wala pong maging hadlang sa hapon na ito, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So the sovereignty of God. So bago po tayo magsimula, meron lang po akong katanungan sa bawat isa. Ano po? So naranasan na po ba natin o dumating na po ba tayo sa punto na parang wala nang kumokontrol sa nangyayari sa ating buhay? Kung saan nananalangin ka, nananalangin tayo, pero tila walang sagot. Kung saan nakikita mong mas sumasagana yung mga gumagawa ng masama, habang tayo na mananampalataya ay dumaraan sa iba't ibang pagsubok na nagdadala sa atin sa pagtatanong na, Lord, ikaw pa ba yung may control sa buhay ko? Lord, ikaw pa ba ang may control? Ano po? Mga kapatid,
hindi lang tayo ang nagtatanong ng mga ganyang katanungan. Maging ang mga mananampalataya nung mga unang panahon ay dumaan din sa mga pagkakataong tila mahirap unawain ang kanilang mga pinagdaraanan. Tulad dito po sa Acts chapter 12. So si Luke ay nagtala ng isang pangyayari sa buhay ng early church, ng unang iglesia noon, na kung saan magtuturo sa atin ng isang napakahalagang karakter ng ating Diyos. And it's all about sovereignty. So, unawain muna natin ang salitang sovereign. So, ang salitang to, ang sovereign o sovereignty, ay nangangahulugang ang Diyos ang may pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang anumang pangyayari ang nagaganap na hindi niya nalalaman o hindi niya pinahintulutan ayon sa kanyang banal at sakdal na layunin. Maring hindi natin laging naunawaan ang kanyang ginagawa, ngunit lagi nating mapagkakatiwalaan ang kanyang sovereignty o kapangyarihan. Kaya sa hapong ito, bagamat hindi man po nabanggit ang salitang sovereign o sovereignty sa talatang o sa kabanata na ating binasa, makikita po natin ito sa pangyayari habang sama-sama po natin pag-aaralan ang Acts chapter 12. So para po sa ating main points, the sovereignty of God, let us consider, number 1, that dangerous times for the apostles. That dangerous times for the apostles. So, kung makikita po natin yung verse 1 to 5, nagsimula po ang kabanatang to, ang Acts chapter 12, sa masasabi nating dark season. Dark season sa kasaysayan ng early church, ng unang iglesia, kung saan may isang haring na nagngangalang si Herod Agrippa na nagsimulang usigin ang mga mananampalataya. In this verses specifically, ipinapatay niya si James na kapatid ni John sa pamamagitan ng tabak o ng espada. So, nang makita ni Herod na maganda yung feedback sa kanya, dahil ikinatuwa ito ng mga Hudyo, sunod niyang ginawa ay ipinadakip niya si Pedro, at ibinilanggo siya hanggang matapos ang Passover. Then after that, siya'y hahatulan. Siya po'y bibitayin. So, maisingit ko lang po, kung makikita natin sa verse, bagamat Easter ang ginamit na word dito, ang original Greek text ng Acts chapter 12 ay ginamit yung word na Pascha, which historically and directly means the Jewish Passover. So hindi po ito yung Easter na alam nating ipinagdiriwang sa panahon natin ngayon. So just to make it clear, So going back, from a human perspective o sa pananaw ng tao, tila walang makakapagpigil kay King Herod. Kasi kung titignan po natin, yung isang apostol, pinatay na . Yung isa naman, nag-aantay ng kanyang paghatol, ng kanyang pagbitay. At ang buong iglesia ay nabubuhay sa ilalim ng banta ng pag-uusig. Kung makikita po natin, pwede na isipin ng mga mananampalataya na wala na, nanaig na ang kasamaan. Pero kahit sa gitna ng mapanganib na panahon na yon, hindi kailanman nawalan ng kapangyarihan ang Diyos. Yes, maaaring si Herodes ang may kapangyarihan sa lupa, ngunit ang Diyos pa rin ang may kataas-taasang kapamahalaan sa langit at sa buong sanlilikha.
though his people suffered, ano po, hindi kailanman nabigo ang kanyang mga layunin. Kadalasan ang makapangyarihan kamay ng Diyos ang pinakamahirap na makita sa gitna ng mga pagsubok o sa mga gantong sitwasyon. Ano po? Pero hindi po ibig sabihin nito na wala siyang kontrol sa ating sitwasyon. Ano po? So bilang mga mananampalataya, dapat po nating tandaan na kapag tayo'y nasa harap, nasa mahirap na sitwasyon o difficult season, ano po, hindi po to nangangahulugan na iniwan na tayo ng Diyos. Okay? Ang mga pagsubok, pag-uusig, kabiguan ay hindi makakapag-alis, hindi kailanman makakapag-alis sa Diyos sa kanyang trono. Maaring hindi natin maunawaan ang kanyang mga plano, ngunit lagi nating mapagkakatiwalaan ang kanyang sovereignty o kanyang kapangyarihan. Ano po? So, the sovereignty of God, let us consider number 1, the dangerous times for the apostles. Ano po? Secondly, the sovereignty of God, let us consider number 2, the dedication of the church. Ano po? The dedication of the church. So, kung makikita po natin sa verse number 5, habang nanatili si Pedro sa bilangguan, ginawa ng iglesia ang tanging bagay na kaya nilang gawin. Tanging bagay na kaya nilang gawin. The only thing that they can do. Ano po? Hindi sila bumuo ng isang rescue mission para sagipin si Pedro, ni tangkaing patalsikin o i-overthrow si Herod. But instead, sinasabi ng talatang ating binasa sa verse number 5, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ano po? Ang kanilang walang tigil o walang patid na pananalangin ay nagpapakita kung saan tunay na nakasalalay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ano? Naunawaan nilang maaring kontrolado ni Herodes ang bilangguan ni Pedro, pero ang Diyos ang may control sa magiging outcome. Ano po? Yes, wala silang kakayahan baguhin ang kalagayan ni Pedro sa sarili nilang kapasidad, ngunit nananampalataya sila sa kayang gawin ng Diyos. Ano? Naniniwala sila, nananampalataya sila na kayang gawin ng Diyos ang hindi nila kayang gawin. Ano po? Sabi nga po, di ba? Nothing is impossible with God. Ano po? At kaya, importante din po yung ano? Sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So, magandang example po ito na makikita po natin. Ano? Yung dedication ng church para kay Peter during that time. Ano po? So ang panalangin po ay isa sa pinakamalinaw na pagpapahayag na kinikilala natin ang pagiging makapangyarihan o yung pagiging sovereign ng Diyos. Sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya sa panalangin, inaamin natin hindi sapat ang ating sariling kakayahan at ang Diyos lamang ang may kapangyarihan kumilos ayon sa Kanyang kalooban. Sa ating pong buhay, okay, madalas sinusubukan muna natin isolve yung problema natin on our own. Ano? Bago tayo lumuhod sa panalangin. Pero tinuturuan tayo ng Acts chapter 12, okay, na ang panalangin ay hindi dapat maging last option. Ano? Kundi ito po yung maging first response natin bilang mga mananampalataya. Ano po? Kapag kinikilala natin ang sovereignty of God, ano po, since we rely on the sovereignty of God, nagre-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos, mas nagiging masigasig tayo. Mas nagiging masigasig tayong manalangin. At ang buong puso natin,
magtiwala sa kanya sa bawat sitwasyon. Ano po? So, una, the dangerous times for the apostles, the dedication of the church. Thirdly, the sovereignty of God. Let us consider. Thirdly, the deliverance of Peter. Ano po? So kung makikita po natin sa verse 6 to 11, ano po? So nung kinagabihan, bago isakatuparan ang paghatol o ang pagbitay kay Pedro, siya ay mahimbing na natutulog sa kanyang bilangguan, ano? At sa labas noon, merong dalawang kawal na nakabanding sa kanya, ano? At siya pala ay nakagapos sa isang siya ay nakatanikala. Siya po bounded in chains. Ano po? So maya-maya, biglang nagpakita ang anghel ng Panginoon. Ano po? And from there, nalaglag o nawala ang kanyang mga tanikala, yung chains. Ano? At nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan. At hindi man lamang namalayan ng mga bantay ang nangyari. So, walang ideya yung mga yung kawal dun sa nangyari. Ano? So, sa una, inakala ni Pedro na siya'y nakakita lamang ng pangitain, ng vision. Ngunit nang umalis na yung anghel, sa kanya napagtanto na, totoo pala yung nangyari. Sabi po sa verse, now I know of a surety that the Lord hath sent His angel and hath delivered me. Ano po? So, ang paglayo ni Pedro ay hindi resulta ng, makikita po natin, obviously, hindi po to resulta ng human effort o ng tsambahan lang. Ano po? Ito ay tunay na ginawa ng Diyos. So, makikita po natin dito ng bawat detalye ng masasabi nating miracle over kay Peter, dun sa nangyari kay Peter, ay nagpapakita na ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan maging sa bilangguan man yan, sa mga tanikala na nakalagay sa kanya, o sa mga kawal at sa maging hari. Ano? Siyang may kapangyarihan over them. Ano po? So, pero maganda rin makita po natin na hindi nangangahulugan na sa lahat ng pagkakataon ay ililigtas ng Diyos ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak sa parehong kaparaanan. Kasi sa simula pa lamang po, di ba, ng ating kabanata na ating binasa sa early verses, nakita po natin na si Santiago, si James, ay naging martir. Ano po? Siya po ay pinatay. Pero samantalang dito makita po natin si Peter, si Pedro, naligtas. Ay iniligtas. Ano? Sa dalawang pangyayaring yon, ang kalooban po ng Diyos ay naganap still. Ano po? Maring iniisip po natin na hindi patas. Kasi si James na pinatay siya, tapos si Peter iniligtas siya. Maring isipin natin na hindi patas, pero we must keep in mind na ang layunin ng Diyos ay lagi at laging sakdal o perfect. Kahit kailanman hindi nagkakamali. Kahit hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang pamamaraan. So bilang mga mananampalataya,
dapat tayong magtiwala na alam ng Diyos ang tamang panahon at tamang paraan ng kanyang pagkilos. Iligtas man niya tayo kaagad o bigyan tayo ng kakayahan para magtiis, ang kanyang sovereign hand ang patuloy na gagabay sa ating buhay. Ano po? So, the sovereignty of God, let us consider, number 1, the dangerous times for the apostles. Number 2, the dedication of the church. Third, the deliverance of Peter. Fourthly, the sovereignty of God, let us consider, fourthly, the disbelief of Mary's house. The disbelief of Mary's house. So makikita po natin to sa verse 12 to 18. Ano po? So makikita po natin dito sa mga verses, pagkalaya ni Peter, nagtungo siya sa bahay ni Maria, na ina ni John Mark. Ano po, kung saan maraming mananampalataya ang nagkakatipon upang manalangin. So, during that time, meron na pong sabi po nating prayer meeting. Ano po? So nagtitipon po sila po yung nananalangin. Ano? So, nang marinig ni Rhoda, ang tinig ni Pedro, dahil sa labis na kagalakan, ay tumakbo siya agad, papasok upang sabihin sa lahat na si Pedro ay nasa labas ng pintuan. Di na niya chinek kung si Peter ba yun. Dahil narinig niya yung boses ni Peter, inassume niya agad na, uy, si Peter na to. Pero, nakakagulat lamang na ang mismong mga taong nananalangin para kay Pedro ay tumangging paniwalaan nung sinabi ni Rhoda. Inakala pa nilang siya ay nagkakamali. Sabi sa kanya sa verse 15, pati pong makikita, "Thou art mad." Nababaliw ka. Wala ka ng sakit tinuan. Paano mo nasabing nandiyan na si Peter nandun pa siya sa bilangguan? So, how ironic, how ironic na kung sino pang mga nananalangin, sila pa yung nahirapang paniwalaan na sinagot na ng Diyos ang kanilang panalangin. So, nanatili sa labas si Pedro. So, nanatili siya sa labas at kumakatok. At nang buksan nila ang pintuan, di sila makapaniwala na nasarapan na nila si Pedro. Di sila makapaniwala na nandun na siya sa harapan nila. To the point na pinalapit niya sila. Pinalapit ni Peter sila sa kanya para patunayan na totoong siya yun. Sabi dito sa verse, sa verse 17, "But he beckoning unto them with the hand to hold their peace." But he beckoning unto them with hand. So, sabi ni Peter, lapit kayo. He beckon on them. Para mapatunayan yung ako to. To hold their peace. Para tumahimik sila. Kasi ayaw nga nilang maniwala. So makita po natin dito na ang kanilang pag-aalinlangan ay hindi naging hadlang sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng kahinaan ng ating pananampalataya. Yes, yun po. May mga pagkakataon din po tayo na tainting tayo na nananalangin. Ngunit lihim na nagdududa kung sasagutin ba tayo ng Diyos.
So, ipinapaalala sa atin ng Acts chapter 12 na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa lakas ng ating pananampalataya. Nananatili siyang makapangyarihan kahit nanghihina ang ating pagtitiwala. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. At patuloy tayong maniwala na kaya niyang gawin ang higit pa sa ating inaasahan. So, the sovereignty of God, number 1, the dangerous times for the apostles. Number 2, the dedication of the church. Third, the deliverance of Peter. Fourth, the disbelief of Mary's house. And fifthly and lastly, the sovereignty of God. Let us consider, fifthly and lastly, the downfall of Herod. The downfall of Herod. So makikita po natin to sa verses 19 to 25. So makikita po natin dito. So nagtapos po ang kabanatang to, ang Acts chapter 12, kung saan si Herod na makikita po dito na nakasuot na sa kanyang maharlikang kasuotan, sa kanyang royal apparel. At nakaupo sa kanyang trono. So tinanggap niya ang papuri ng mga tao na para bang siya ay isang Diyos. So sabi ng mga tao sa kanya, "It is a voice of God and not of a man." Sa halip na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos, sa Panginoon, pumalakpak ang kanyang tenga, lumaki ang kanyang ulo. Inangkin niyang ito, yung papuri na yon para sa kanya. Dahil dito, agad siyang pinarusahan o sinaktan ng anghel ng Panginoon. Sabi po sa verse 23, "And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory." So dahil dito, agad siyang pinarusahan o sinaktan ng anghel ng Panginoon. At siya'y namatay. Makikita po natin, kinain po agad siya ng mga uod. Sapagkat hindi niya ibinigay sa Diyos ang kaluwalhatian na nararapat lamang sa kanya, sa Diyos. So habang ang kaharian ni Herod ay tuluyan ng binakasan ng Diyos, patuloy namang sumulong ang kaharian ng Diyos. Isinulat ni Lucas ang isa sa pinakamagandang talata sa kabanatang ito. Sabi po sa verse 24, "But the word of God grew and multiplied." But the word of God grew and multiplied. Yes, namatay si Herod. Pero ang gawain ng Diyos, nagpatuloy, lumago. Ang mga hari, mga pinuno dito sa mundo, lumilipas. Pero ang Diyos at ang kanyang mga layunin, mananatili, magpakailanman. Isa po itong seryosong paalala sa atin na ang kapalaluan ay humahantong sa kapahamakan. Sabi nga po sa Proverbs 16 verse 18, di po ba? "Pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall." Pero kung tayo po ay magpapakumbaba, ito po ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang bawat pagpapala, kakayahan, at tagumpay na mayroon tayo ay nagmumula lamang sa Kanya. Kaya wag po nating kailanman angkinin ang kaluwalhatian na tanging sa Diyos lamang nararapat. So, the downfall of Herod. Para po sa ating pong pagtatapos sa hapon na ito, nakita po natin ng Acts chapter 12 ay higit pa po sa kwento ng deliverance o
pagkaligtas kay Pedro mula sa kamay ni Herod. Ano po? Ito po ay isang malinaw na larawan ng kapangyarihan o sovereignty ng Panginoon na kumikilos sa bawat pangyayari. He was sovereign during the persecution of the church. He was sovereign as the believers prayed. He was sovereign in Peter's deliverance. He was sovereign despite the doubts of his own people, and he was sovereign in the judgment of Herod and the continued growth of his word. Marahil ngayon ay may sarili tayong masasabi nating bilangguan. In a sense na maaring ito ay isang pagsubok, isang mabigat na suliranin, o isang yugto sa ating buhay na walang katiyakan. Ano po? Maaring hindi natin nauunawaan ang ginagawa ng Diyos, pero makatitiyak po tayo na ang kanyang sovereign hand, ang sovereignty ng Panginoon, ang God's sovereign, ay hindi tumitigil sa paggawa. Kaya manatili po tayong tapat sa pananalangin, manatili po tayong mapagkumbaba sa harapan ng Diyos, at manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya. Sapagkat ang Diyos na naghari sa Acts chapter 12 ay siya ring Diyos na naghari sa ating buhay ngayon. So, the sovereignty of God. Let us consider, number one, the dangerous times for the apostles. Nakita po natin na si Herod pinapatay ang mga Kristiyano. Specifically dito sa chapter na to, si James. At pinatakip niya si Pedro. Secondly, the dedication of the church. So despite dun sa nangyari, since wala po silang ibang kayang gawin, ano po, di po nila kayang sugurin si Pedro. Di nila kaya lusubin yung bilangguan. The only thing they can do is pray. And they dedicated unto it, praying without ceasing of the church unto God for him. The dedication of the church. Thirdly, the deliverance of Peter. Kita po natin dito na akala ni Peter na pangitain lang. Pero God steps in, He sends His angel, and pinalaya siya, nakawalan siya. Niligtas siya mula sa kamay ni Herod. Fourthly, the disbelief of Mary's house. Nakita po natin na, yes, taimtim na nanalangin sila, pero di nila sukat akalain na ganon kabilis sagutin ng Panginoon ang kanilang panalangin. Di sila makapaniwala na nasa harapan na nila si Peter. Pero there is one individual na nanatiling nananampalataya, na nanatiling naniniwala na sinagot na ng Panginoon ang kanilang panalangin, at ayun ay si Rhoda. And fifthly and lastly, the downfall of Herod. Kung saan instead na ibinigay niya ang kapurihan sa Panginoon, he take it for himself, for his own glory. At dahil doon, siya ay pinabagsak ng Panginoon. So, I hope and I pray ito pong mensahe ng Diyos ay nagsilbing paalala at encouragement was about isa. Na yes, meron po tayong mga pinagdadaanan ngayon, kung saan tingin natin walang katiyakan. Magtiwala po tayo sa sovereignty, sa kapangyarihan ng Diyos above all things. So, I hope and I pray ito po ay nakapag-encourage o remind sa bawat isa. So, sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa hapon na ito. So, tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos.
Lord, maraming salamat po sa inyo pong mensahe na binigay niyo po sa amin, Panginoon, tungkol po sa inyo pong sovereignty, Panginoon, through Acts chapter 12, kung saan nakita po namin na may inusid na mananampalataya at nakita din po namin yung mga mananampalatayang fervently na nanalangin sa iyo without ceasing despite of what happened, Panginoon. At despite dun sa mga doubts ng mga tao, nakita po namin na there is one person na naniwala po na sinagot niyo po ang kanila pong panalangin at ang inyong pong kapangyarihan na magligtas. Ano po, kung saan niligtas niyo po si Peter mula po sa kamay po ni Herod. Ano po, nawa Panginoon ay tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo pong soberanya, sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong sovereignty, Panginoon, na kayo pong siyang ang may hawak, kayo pong siyang may kontrol sa lahat ng bagay, Panginoon. At naman, Panginoon, ay kayo pong siyang magbalik sa akin na pag-aralan. Remind niyo po ako during difficult times through this message, Panginoon. At naman, Panginoon, ito po ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. At Panginoon, sa amin pong tatapos, kayo pong siyang patuloy na mag-bless sa online ministry na to, kayo pong siyang patuloy na umabot sa mahalagang kaluluwa. At Panginoon, sa mga kapatiran na pauwi pa lamang po sa kanila pong mga tahanan, sa kanila pong mga biyahe, kayo pong siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. At kayo pong siyang, Panginoon, ang magbigay sa amin ng masarap na kapahingahan sa pagtatapos ng araw po namin na ito. At binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So maraming salamat po sa bawat isa. Brother Gerson po para po sa ating salita ng buhay sa na ito. So God bless you all po. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty.